Eto na mga katambay ang spoilers para sa parating na chapter 406 ng Hunter x Hunter. Ang daming ang naganap sa nakaraang chapter ngayon kaya ano ang mga malalaman natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at itang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa Hunter x Hunter. O paano? Simulan na natin. Let's go! Konting recap lang sa nakaraang chapter. Doon nga ay nakita natin ulit si Hisoka na naglalaro nga ng mga baraha. Nasa kasino nga siya ng barko. Habang nandun ang tunay na Hisoka ay meron pang isang Hisoka pero fake naman ito. At ito nga ay si Bonolenov na binabantayan na pala nito ang tunay na Hisoka sa di kalayuan. At na-reveal na siya pala yung nakita nating Hisoka sa mga chapter na dumaan. Nakausap nga nila Hinrai. Meron ngang metamorphose na ability si Bonolenov na kaya nitong magaya ng mabilis ang kung sino. Kahit nga makasalubong lang niya ng saglit ay kaya na agad niya magaya ito. Nakita din natin nung nakaraan si Chrollo at siya nga ang nag-utos kay Bonolenov na gayahin si Hisoka at para na din mabantayan ng mga mafia sa barko. At sa uling page ay nakita natin doon ang tagpo nila Nobunaga, Pinks, Peitan kasama si Tajao na binabaybay ang isang tunnel na parang papunta sa isang bahagi ng base ng Hailey family. At sa dulo nun ay nagimbal nga yung tatlo sa nakita nila. Yan ang mga nangyari sa nakaraang chapter. Ngayon kaya ano ang mga malalaman natin sa spoilers? Nga pala ang title ng parating na chapter ay Sacred Treasure. Ano kaya ang ibig sabihin yan? Eto na ang spoilers. Nasabi nga dito na nagpapatuloy ang paglalakad ng apat doon sa secret tunnel. At dito nga sinabi ni Tajao doon sa tatlo na kahit nga daw may official ID siya ng barko ay kapag nakitaan daw siya ng kahit anong armas ng military sa barko ay hindi daw yun palalagpasin. Patuloy lang sila sa paglalakad at nakita nga ng mga ito ang isang hagdan. Sinabi nga dito ni Tajao na kapag inakyat daw nila yon ng diretso ay makakarating daw sila sa second layer ng barko. Pinakita din dito yung outermost part ng barko at sobrang laki ng mga parte ng barko na to. Pinakita din ni Tajao sa tatlo yung isang bahagi ng barko na puno ng maruming tubig na pinagamitan daw ng 200,000 ng mga tao. Nalaman ng tatlo dito na itong Siyu at Hailey ay hindi daw magaling mag-manage ng kalinisan ng kanilang treatment plant. Tinatapo na lang daw ng mga ito yung dumi nila sa lower level. Habang naglalakad ay pinag-uusapan nga nila yung mahinang security ng barko. Yung mga bantay nga daw ay nakapokus lang sa pagdepensa. Paano daw kung may mga spies at mga threat na dumating? Ano daw ang gagawin ng mga yon? Nakumpirma din daw nila Nobunaga na yung detour na ruta ng A at B ay daan daw yon para makapunta sa Tier 3. Gusto nga daw ni Nobunaga na bumalik ulit para makakuha pa ng maraming impormasyon. Maiba tayo, andito nga sila Hinrai at Sakuro na pinapakalma yung crowd na pumunta sa libing ni Hulkenberg. Dahil nagkakagulo na, hinahanap din ito si Lynch. Sabi pa nito na kapag nakita niya yon ay uhulihin na daw niya ito. Sabi naman ni Sakuro na sayang daw yung pagkakataon kung di lang daw nangialam yung mga bantay. At dito na nga din nakumpirma ang pagkamatay ni Lynch. Ayon nga din ito kay Hinrai at Sakuro. Na-discover daw ito ng mga bantay ni Hulkenberg. Naisip nga din itong dalawa na baka yung Hailey family ang pumatay kay Lynch. Nag-iisip din sila kung paano nangyari yon at ano ang susunod nilang plano para magkaroon ng sagot sa tanong nila. Ayon pa sa dalawa na mukhang yung nakita nilang Lynch ay isang impostor at yung namatay ay yung tunay na Lynch nga daw. At mukhang yung gumawa daw na yon ay may shape-shifting ability daw na posibleng gamitin sa paglusob, pagmanman at lituhin daw yung mga kalaban nito. Para nga masabotage daw yung mga yon. Dahil doon sa theory nila about sa shape-shifting na nangyayari ay mas napaisip pa yung dalawa. At itong si Sakuro ay may naalala nga tungkol kay Lynch. Sabi nito na si Lynch nga daw ay sinusubukan daw i-identify si Hisoka. At na-realize nga nung dalawa na yung ability ni Lynch na yon ay kayang makita ang katotohanan sa panloloko. Mukhang yung nanggagaya daw na yon ay gusto nga daw talagang patayin si Lynch para nga daw maitago yung tunay na identity nitong nanggagaya. Dagdag pa ni Hinrai na mukhang yung nanggagaya daw na yon ay hinahanap din itong si Hisoka at gusto nga daw nito na walang makialam sa kanya. At yung dalawa nga daw na na-encounter nila ay mukhang mga konektado daw kay Hisoka. At sabi nga ni Hinrai na ipaghihiganti daw nila si Lynch. Dito naman tayo sa lamay ni Hulkenberg. Nagdadalamhati nga yung mga tao sa pagkamatay ng ikasyam na prinsipe. Sana nga daw ay maging maayos at payapa ang konting oras na lamay nitong si Hulkenberg. Makikita din natin dito si Chrollo na mukhang may gagawin nga. Hawak nito yung libro niya at meron dong picture ng isang batang babae. Hindi sinabi kung isang ability din ito pero mukhang ganon. Pinakita din dito ang mga sacred treasure ng barko. Katulad na lang nitong sacred statue na pinanonood nga daw ang nangyayaring Succession War. Ang treasured sword of succession na pinapasa sa susunod na hari. At ang huli ay yung seed urn ng Kakin Empire. Dahil sa pag-iikot ni Chrollo sa barko ay nakita niya ang mga nangyayari at sa kaguluhan daw na yon ay isa daw itong magandang lugar na paglabanan. Nasabi pa niya na yung tatlong sacred treasure na yon ay nanakawin daw niya ang mga kayamanan daw na ginagamit sa Succession War. Nako, sabi na, nakawan na naman. Sabi pa ni Chrollo na kung yung
mga mafia daw ay alam na itong si Hisoka daw ay nasa barko. Malamang nahahanapin daw ng mga ito si Hisoka sa lahat daw ng mga palapag. Pero yung goal daw ni Chrollo ay hindi lang para labanan si Hisoka. Balak nga din daw niyang kuhanin talaga ang mga sacred treasure ng Kakin Empire na ginagamit sa Succession War. Pero bago daw mangyari yun ay kailangan daw niya munang gumawa ng kaguluhan. Yung mga treasure daw kasi na yun ay napakahalaga para sa Kakin at malamang nagwardyado daw yun. Kung gusto daw ni Chrollo na makuha yun ay kailangan daw niya ng isang malupit na strategy na magiging advantage daw niya sa mangyayaring kaguluhan. Kailangan nga daw niya ng matinding paghahanda at dahil doon sa gagawin niya ay dapat nasa best condition daw itong si Chrollo. Yung presensya daw ni Hisoka ay balakid nga daw yun pero hindi daw niya muna ito papansinin. Ang pinaka-priority daw niya ay makuha yung mga sacred treasure ng Kakin kesa daw doon sa paghihiganti niya at gagawin niya daw lahat para lang makuha daw yung goal niya. At ito nga, makikita natin si Chrollo na naglabas ng nakakatakot na itsura at aura. Mukhang matindi ang makikita natin kay Chrollo. Abangan natin yan. Okay, isang malupit na spoilers na naman ang nakita natin at ayun nga, maraming na-discover sila Nobunaga. Namatay na nga din itong si Lynch at itong sila Sakuro at Hinrai ay alam na nga na may shapeshifter at ito nga din ang salarin. Si Chrollo nga ay nasabik dahil dun sa mga sacred treasure ng Kakin na mukhang malupit ang gagawin itong pagkuha sa mga kayamanan ng Kakin. Abang na lang sa full chapter, malapit na yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!